Pahirapan ang pagboto ng ilang may kapansanan at senior citizen dahil sa kakulangan sa mga accessible polling precinct. Ang ilang paaralan naman bumabangon pa sa epekto ng bagyo o kaya sunog. Pero natuloy pa rin ang eleksyon. Saksi si Steve Dailisan. Bisperas ng barangay elections ng lamuni ng apoy ang apat na silid ng P. Burgos Elementary School na magsisilbi rin sa ng polling precinct ng mga taga-barangay 576 Maynila. Nasunog ang mga voters list na nakapaskil na sa pintuan. Pero natuloy ang eleksyon sa isang bagong building kung saan inilipat ang mga botohan ng mga presinto. Sa Kwartero Capiz naman, inanod ang mga balotang dala ng isang guro na nahulog sa tinatawid ng ilog habang sakay ng motorsiklo. Natuloy rin naman ang botohan sa mga presintong pagdadalhan ng mga balota bagamat naantala. Habang sa San Miguel, Bulacan, problema ang pinsala ng mga nagdaang bagyong Santi sa maraming paaralan. Gayunman, tuloy pa rin ang botohan. Kabilang sa mga dumagsa si Jonathan Mariano na putol ang parehong kamay, kaya inalalayan ng ate sa pagboto. Dinikta ko dito sa kapatid ko, sa ate ko. Para, siyempre, ano ko yung kapatid ko naman yung bumoto sa akin. Sa Pembo Elementary School sa Makati, nakilala ko si Lola Dominga Rosete na naka-wheelchair dahil na-stroke pero bumoto pa rin sa tulong ng asawa at iba pang senior citizens. Dati kasi sa 4th floor daw sila nakaboto. Ngayon, wala doon yung kanyang pangalan. So, iti-check natin ngayon dito sa 5th floor para makaboto na itong si Nanay Dominga. Medyo mahirap lang kasi, ayan, bubuhatin natin ng mano-mano dahil umaakyat ng hagdan. Imagine niyo 5th floor, boboto. Yung mga may kapansanan, medyo mahirap at mga nakatatanda. Kawawa naman yung mga butan. Yung mga dating butan siya. Iboboto namin. Kawawa naman sila. Si Nino naman ang unang nakilala ng GMA News noong nakaraang presidential elections nang bumoto sakay ng skateboard dahil putol ang dalawang binti. Nagbalik pa rin sakay na ng ibinigay sa kanyang automatic wheelchair. Pero dahil walang rampa para dyan, pagapang pa rin siyang umakyat sa presinto makaboto lang. Ito'y kahit itinatakda ng Magna Carta for Disabled Persons ang pagkakaroon ng accessible na presinto para sa mga disabled persons. In 2016 pa natin i-implement yung ang kanilang voting center will be placed downstairs. Para mapadali ang pagboto ng mga senior citizen at may kapansanan, sinimula ng COMELEC ang pagtatayo ng mga accessible polling place tulad sa mall na ito sa Maynila. Meron din yan sa isang mall sa Cebu, gayon din sa isang mall sa Lipas City, Batangas at sa General Santos City. Ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.